Matapos ang naganap na pag-ambush kay Sakamoto sa loob ng dorm na may mga marka ng X, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 77 at 78 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang sikreto ng mga kabataang umatake kay Sakamoto, pati na rin ang kilos ni Nagumo sa isang misyon na delikado kahit para sa isang order member kagaya niya. This is Mr. A Anime. At huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Sakamoto na nagtanong, "Ngayon, ano kaya ang unang itatanong ko sa inyo?" Makikita ang mga estudyante na takot pa rin sa kanya. Sa sumunod na panel, nagsama-sama ang mga estudyante kasama si Sakamoto at pinakain pa nila ito ng snack. May nagtanong kung isa ba siyang top-ranking assassin sa ranking list at kung anong baril ang ginagamit niya. Sa isip ni Sakamoto, nagtataka siya kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon. Naalala niya ang payo ng matandang guro kanina, gamitin niya ang pagiging bata para buksan ang puso ng mga estudyante. Isang lalaki ang nagsabing, "Wow, kinikilabutan talaga ako sa iyo. Hindi kayo kagaya ng ibang guro." Tinanong siya ng isa pa kung ano ang major niya noon at anong taon siya graduate. Sagot ni Sakamoto, "Hindi na yan importante. Ang mahalaga, pumasok kayo sa klase at huwag kayong magbigay ng problema sa mga guro." Nagulat ang mga estudyante at sagot nila, "Ha? Sensei, ang JCC mismo ang problema dito." Kinuha ng isa sa kanila ang isang papel na may X mark at ipinaliwanag na mahalaga ang simbolong ito para sa kanila. Pero tuwing nakikita raw ng mga guro ito noon, bigla raw nag-iiba ang ekspresyon ng mga ito at pagkatapos ay bigla silang binabagsak. Matapos iyon, sinabi ng mga estudyante na hindi raw talaga naiintindihan ng mga guro ang sitwasyon. Tinanong ni Sakamoto, "Kayo, alam niyo ba ang ibig sabihin ng markang ito?" Sumagot sila, "Siyempre naman, Sensei. Ang simbolo ng X ay kumakatawan sa assassin leader na si X, ang pinakaastig na assassin sa buong mundo ngayon." Nagulat si Sakamoto sa sagot nila. Ipinaliwanag pa ng isa na sa industriyang ito, ang pinakamahalaga ay skill, kaya iniidolo talaga nila si X. Ayon sa isa pang estudyante, ang maliit na grupo ni X ay nagawang bawasan ang bilang ng mga assassin sa Tokyo ng halos 80%. Idinagdag pa nila na pangit daw ang pamamalakad ng JAA. Isang estudyante ang nagsabi, "Hindi ganyan kasimple. Hindi nyo naiintindihan ang kahalagahan ng ginagawa ni X." Pinakinggan siya ng lahat. Ayon sa kanya, ang pinakamalalang krimen ng JAA ay ang pagmomonopolyo ng assassin market. Sa Japan, hindi ka makakatrabaho bilang assassin maliban na lang kung dadaan ka sa JAA. At kinukuha pa ng JAA ang 30% ng kita ng mga assassin mula sa mga kumpanyang pinaglilingkuran nila. Kapag tumanggi kang magbayad, papatayin ka nila dahil sa pagsuway sa order. Para sa kanya, ito ay maliwanag na extortion. Sumang-ayon ng ilan sa kanyang sinabi. At idinagdag pa ng isa na delikado para sa isang ahensya na sila ang may kontrol kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Si X daw ay naglalayong baguhin ng bulok na mundong ito. At bukod sa lahat ng yon, maangas daw talaga si X. Nang marinig ito, napaisip si Sakamoto, "Ano to? Sinasakop na ba ni X ang mundo ng mga assassin?" Nagkaroon pa ng maliit na alitan sa mga estudyante dahil sa magkaibang opinyon tungkol sa mga nagawa ni X. Kaya nagsalita si Sakamoto, "Sa halip na karahasan ng pag-usapan, mas mabuti pang i-enjoy ninyo ang school life ninyo." Tinanong siya ng mga estudyante, "Sensei, saan galing ang mga sinasabi mo?" Sagot ni Sakamoto, "Magkakaroon kayo rito ng espesyal na alaala. Dapat makabuo kayo ng mga kaibigan, makahanap ng girlfriend at kumain ng masasarap na pagkain." Tinawanan siya ng ilan. "Weird mo namang guro, para ka ng tsuhin kung magsalita." May isa namang nagsabi, "Besides, lahat ng babae sa JCC ay nangasira ulo, lalo na yung nagme-major sa poison, lagi silang naghahanap ng guinea pigs." Sabi naman ng isa, "Nakakain naman ako ng masarap sa cafeteria." Agad namang kontra ng isa pa, "Sinungaling, JCC rice bowl lang naman meron doon." Napansin pa ni Sakamoto, "Nakakadiri yun." Tinanong siya, "Nakakain ka na ba noon, Sensei?" Maya-maya, dumating ang isa pang estudyante. "Hoy, ano bang kailangan sa atin ng gurong bobo na to?"
Nagbulungan ng ilan. Uy, Amane! Tumingin si Sakamoto sa bagong dating. Sinabi ni Amane, "Huwag kayong maging friendly sa gurong yan. Isa lang yan sa mga utusang aso ng JAA. Malapit nang matapos ang panahon ng JAA at dapat umatras na ang mga matatandang kagaya ni Sakamoto. Ang mga walang hiling grupo ng JAA dapat mamatay na sila." Hindi na sumagot si Sakamoto sa sinabi ni Amane. Matapos ang tanong, wala pala si Usaragi sa backseat. Naiwan siya, dala-dala ang mga pinamili at sinabi niya na umalis ang grupo nang wala siya. Habang tulog pala siya kanina, lumabas si Nagumo. Nang bumalik si Nagumo, si Usaragi naman ay nakalabas para bumili ng gamit. Pinagpawisan si Shishiba at tinanong si Nagumo kung napansin ba nito kanina na wala si Usaragi. Ngumiti si Nagumo at sagot niya, "Akala ko natutulog lang siya sa likod." Tinutukan siya ng Shishiba ng baril at banta. "Papatayin talaga kita." Sagot ni Nagumo, "Ayos lang, hihingin na lang tayo ng pasensya mamaya." Ipinaliwanag ni Shishiba na si Usaragi ay tipong tao na naghohod ng grudge, kaya dapat alam ni Nagumo na kasalanan din niya ito. Habang nag-uusap sila, lumitaw ang isang sasakyan sa harapan nila. May mga lalaking lumabas sa bintana, armado ng baril at pinaulanan sila ng bala. Naiwasan ito ni Shishiba at Nagumo. Napasabi si Shishiba, "Rental car pa naman ito." Sagot ni Nagumo, "Okay lang, may pinirmahan akong full coverage insurance, zero deductible." Pinaliwanag ni Shishiba na hindi iyon ang punto. Tinutukoy niya ang killer rental service para sa mga sasakyan. Samantala, ang mga bumaril sa kanila ay nagsabing nahuli raw ng order ang kanilang pain. At tama sila na sa freeway dadaan imbes na sa bullet train. Sabi pa ng isa, si Yutsumura ang nagsabi na order members ang sakay ng sasakyang iyon. Nagbabala ang isa pa na huwag ibaba ang guard nila o mamamatay sila. Sa side mirror napansin nilang may lalaking nakatayo sa ibabaw ng sasakyan, si Nagumo. Sinabi ni Shishiba, "Huwag kang magpasikat diyan." Sagot ni Nagumo, "Okay lang, may gold assassin license ako." Inutusan ng isa ang kasama na barilin si Nagumo, pero bago pa siya makaputok, nawala ito sa paningin. Naisip ng isa na babarilin na lang niya ang sasakyan, pero bago niya magawa, tinamaan siya sa leeg at duguan itong bumagsak. Mabilis nakapasok si Nagumo sa loob ng sasakyan ng kalaban at pinatay ang lahat gamit ang kutsilyo. Gamit ang dugo ng mga ito, nagsulat siya ng salitang killing sa likod ng sasakyan. Nakita ito ni Shishiba at naisip na alam niya na ang ginagawa ni Nagumo kahit wala pa itong senyales. Maya-maya, napansin ni Shishiba sa side mirror ang tatlo pang sasakyan na sumusunod. Pinaputukan sila lang isa sa mga ito pero dineflect ni Shishiba ang mga bala gamit ang martilyo. Kinaladkad niya ang isa sa mga bumaril, inipit ang damit nito sa bintana gamit ang martilyo at ginawang panangga laban sa kasamahan nito. Pagkatapos, inikot ni Shishiba ang manibela at binangga ang isang sasakyan, dahilan para maipit ang lalaki at mabangga ang sidewall. Sa kabilang banda, may isa pang lalaki sa loob ng sasakyan ng kalaban na sumigaw, "Mamatay ka!" Bago siya makaputok kay Shishiba, tinamaan siya sa braso ng isang katana. Si Nagumo pala ang sumaksak. Nakangiti si Nagumo at sabing maganda ang hangin sa labas. Sinabi ng isa, "Nasa ibabaw siya! Barilin niyo!" Nakabaon na ang katana ni Nagumo sa manibelang ang kalaban. Pinaikot niya ito dahilan para umikot din ang sasakyan at mag-crash. Pagbalik ni Nagumo sa loob, tinanong siya ni Shishiba kung umaasa ba itong magmukhang astig. Sagot ni Nagumo, nahihilo lang siya at gusto niyang i-recline ang upuan. Sabi ni Shishiba, "Kung nahihilo ka, ikaw na lang mag-drive." Tinanong niya si Nagumo kung sino ang kalaban. Sagot ni Nagumo, may nakita raw siyang X sa kwelyo ng isa. Ang estilo ay hindi bagay sa grupo ni Slur, kaya baka ibang organisasyon. Biglang napansin ni Shishiba ang isang car carrier truck. Sa ibabaw nito may lalaking nakatayo, walang reaksyon at biglang naglabas ng armas. Agad naging alerto sina Nagumo at Shishiba. Inatake sila ng lalaki at tinamaan ang kanilang sasakyan, dahilan para lumabas ang dalawa. Sinipan ng lalaki ang sasakyan sa harap at lumundag sa ibabaw. Inilabas ang armas at umatake. Naiwasan ito ni Nagumo at gumanti ng atake pero na-block. Biglang may bumagsak na sasakyan mula sa itaas at nag-block sa harap ni Nagumo.
Si Shishiba naman ay umatake mula sa likod pero na-block din. Bahagya niyang natanggal ang armas ng kalaban at nakita ang mukha nito. Tila kilala niya. Ikaw, bulong niya. Mula sa itaas, isang maitim na figure ang bumagsak. Si Usaragi pala. Lumapag siya sa sasakyan at galit na sinabi, Mr. Shishiba, bakit iniwan mo ako kanina? Agad siyang umatake gamit ang kanyang weapon pero nasangga ng lalaki. Naputol ang bahagi ng truck at nawalan ng balanse si Usaragi nang umikot ang kanyang weapon sa kalsada. Sabi ng lalaki, 3 active members ng order ang nandito. Masyado kayong marami. Umatras siya, sumakay sa sasakyan at umalis habang nakatayo siya ibabaw. Habang papaalis, tinignan siya ni Nagumo at Shishiba. Matapos ang labunan, sinabi ni Shishiba kay Usaragi na marami-rami ang mga pinamili nito. Sagot ni Usaragi, nalaman niya kasi na may pambayad siya, kaya ipinakita pa niya kay Shishiba ang resibo. Tinanong ni Nagumo kung pwede bang makahingi ng snack, pero sagot ni Usaragi, hindi talaga. Sabay tinanong ni Usaragi si Shishiba kung bakit siya iniwan kanina. Sagot ni Shishiba, sinabi kasi ni Nagumo eh. Agad kontra ni Usaragi, sunungaling! Sabi naman ni Shishiba, may oras pa ba tayo sa bagay na to? Pangiting dagdag ni Nagumo, oo nga no? Tinanong ni Usaragi kung sino ang lalaking nakaharap nila kanina. Sagot ni Shishiba, ay hindi mo pa pala siya na-meet. Si Mr. Yotsumura yon, senior namin noon, dating miyembro ng order na tinanggal ng JAA. Ibig sabihin, ang nakaharap nila ay isang former order member na kilala bilang si Yotsumura. Kaya hindi nakakapagtatakang kaya nitong i-block ng madali ang mga atake nila at walang nakapatay sa kanya. Isang formidable opponent ang kaharap nila at malinaw na mas matindi pang bakbakan at tensyon ang naghihintay sa mga susunod na kabanata. At dito muna natin tatapusin ang recap ng Sakamoto Days Chapter 77 at 78. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang updates at reviews. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. AI Anime at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.